So yun mga kababayan, good morning po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre sa lahat po ng ating mga kapwa ka-BBM, na kung saan ay sumusuporta po sa ating butihing Pangulo dahil po sa kanyang kabutihan, kanya pong katatagan, kanyang pagiging tunay, totoo na lingkod ng ating bansa, ay kahit po sa mga pagsubok na dumaraan po dito sa ating bansa, lalong-lalo na po sa mga trahedyang nangyayari po, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sapagkat binibigyan po ng ating Diyos Ama ang ating Pangulo ng kalakasan, ng kaisipan, ng puso, ng isip, o binibigyan po siya ng tamang direksyon upang magampanan po niya o magawa niya yung mga dapat niyang gawin bilang isang Pangulo po ng ating bansa. Nang sa ganon ay maibigay niya o matugunan niya ang pangangailangan po ng ating mga kababayan. Okay, dumako na po tayo ngayon sa ating usapin patungkol po sa nangyari po dito kay Rodrigo Roa Duterte, na kung saan ay talagang inuulan po ng kamalasan, inuulan ng karma, hindi lamang po siya, pati itong kanyang anak na si Sara Duterte na nagkanulo po sa kanya, maging itong si Paulo Duterte na kasabwat ni Sara Duterte para ikanulo yung kanilang ama para lamang po makuha yung simpatya ng taong bayan. Alam nyo kasi, ito kikwento ko lang sa inyo. Para po maintindihan ng mga DDS, hindi po dapat si PBBM, hindi po dapat kung sino, o si Torreman, o DOJ, o kahit sino, hindi po dapat sisihin sa pagkahuli po dito po kay Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo ha. Ang nagdala po ng warrant ay Interpol. Ang Interpol po hindi pwedeng baliwalain ng ating gobyerno sapagkat mas madalas po na nagagamit natin yung Interpol para po tulungan tayo dito sa ating bansa na hulihin yung mga wanted dito po sa ating bansa na pumupunta naman sa ibang dako o sa ibang bansa. Gamit po ang Interpol ay nakukuha po natin kagaya po ni Alice Goo, ni Ong, at sino pa, at iba pa, sorry. So siyempre dala-dala ng Interpol yung warrant, hindi naman pwedeng baliwalain nyo. Masisira po ang ating pagiging membro ng Interpol. Ngayon, sino ba dapat sisihin? So bago po nangyari yung paghuli po dito po kay Rodrigo Roa Duterte, unang-una, alam na alam po ni Sara Duterte na may warrant na. Ngayon, bakit sinadya po ni Sara Duterte, sinadya ng magkakapatid na dalhin si Digong sa Hong Kong? Kung maalala ninyo, nagsalita pa siya doon. Nahuhulihin na daw siya ng ng Interpol o ng ICC. So, ibig sabihin, sa una pa lang, alam na nila. 'Di ba? So, bakit nila sinadya? Sa totoo lang, ng mga panahon na yon, meron na pong sakit si Rodrigo Roa Duterte, na kung saan ay tila wala na po siya sa sarili, gamot na lang po ang nagpapagana sa kanya. Sa tuwing siya po ay nakakainom nung fentanyl, o siya po ay nalalapatan ng fentanyl, siya po ay kumbaga ay napupunta sa kanyang katinuan. Pero kapag lumipas na po yung epekto nito, nawawala uli siya sa katinuan. So, sinamantala po ni Sara Duterte, kasi mga panahon na nakikita nyo, ipit na po si Sara Duterte dahil nga po sa issue niya tungkol po sa kanyang katiwalian sa OBP maging sa DepEd. Ngayon, para makaligtas siya, para makuha pa rin niya yung simpatya ng taong bayan, at kung maalala ninyo, paangat po ang eleksyon nun. Ngayon, gusto ni Sara Duterte na ang kanyang maging senador, o gusto ng tatay niya, gusto nila na lahat ng maging senador pala ay maging aso nila. Kaya nga nagbuo sila ng Duterte. Kasama si Kibuloy, etong si Vic Rodriguez, sino pa to, si Mata, at iba pa. So,
Ang problema, akala ni Sara, kapag ginamit niya yung kanyang ama, pinahuli niya, makukuha niya yung simpatya ng taong bayan at mananalo lahat ng kanilang mga inindorso na senador. Ang problema, hindi. Kumbaga, kinarma. Kumbaga hindi natupad yung plano nila, hindi nabuo, hindi naging successful yung plano ni Sara Duterte. Kasi pagka ang mga senador niya lahat, yung Duterte na yan, ay nanalo, siguradong kayang-kaya na nila kontrolin ang ating gobyerno o ang ating bansa. Bagamat siya ay vice presidente. At kayang-kaya na nila pabaksakin o yes, pababain ito pong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang problema, kinarma. So, ang nangyari, iniisip kasi dito ni Sara, kinakailangan natin sakripisyo si Papa, ko yun ko alam anong tawag niya sa tatay niya o haring Diablo ba? Kasi matanda na. Pwede tayo humingi ng interim release kasi ang gamitin na lang natin, magdrama tayo, sabihin natin mahina na siya o ito, kumbaga lahat nakaplanado na. Kung makikita ninyo, ba't ko nasabing planado? Sa paghingi po nila ng interim release, kasama po dyan, kaakibat po dyan yung pagdadrama nila. Kagaya na lang po, maging ng kanilang pagsisinungaling. Sabi ni Sara na umpog, na ganito, na ganyan. Pero napatunayan po na hindi totoo yung mga sinasabi ni Sara. Kumbaga, gawa-gawang kwento lamang para lamang po ma-release yung kanyang ama. No? Para ma-release yung kanyang ama. Ang problema, nagkapalpak-palpak. Lalong-lalo na po sa nangyari ngayon. Diyos ko po. No? Galit na galit si Paulo Duterte. Galit na galit si Paulo Duterte, maging si Sara kasi hindi pinagbigyan ng ICC yung kahilingan, maging ng mga kahilingan ng mga senador na pumirma na kuno sang-ayon sila na dito ibalik si Rodrigo Roa Duterte at i-house arrest na lang. Ano ba kapangyarihan ng Senado natin dito? Kontrolado ba nila? Okay, so pasensya na po kayo mga kababayan, bigla po kasing namatay yung ating cellphone. Di ko alam kung anong problema ng aking cellphone. So may time siya na naglolo ko, bigla na lang namamatay habang Okay, mabalik tayo sa sinabi natin o sana pag-usapan natin na tungkol po sa itong si Sara Duterte maging si Paulo Duterte ay nagagalit-galitan. Pag-usapan din natin uli yung ano bang kapangyarihan ng Senado para utusan ng ICC. Wala po silang kapangyarihan. Sa totoo lang, maraming bansa na ang gumawa niyan. Naggumawa ng perma-perma na yan, na sang-ayon sila. Sang-ayon kayo. Ang problema, hindi sang-ayon ng ICC. Oh. Kasi kinukonsidera po dyan, mga minamahal ko mga kababayan ng ICC, yung kinabukasan po at saka yung kaligtasan po ng mga biktima po ni Rodrigo Roa Duterte. So dito nagpapatunay lamang po na kapag talaga pala ang kaso ay naisampa sa ICC, talagang magkakaroon po pala talaga ng hustisya yung ating mga kababayan o kahit sino, basta ang pananagutin ay mga katulad po ni Rodrigo Roa Duterte na talagang masasabi natin na pinaglalaruan lamang ang batas, lalong-lalo na kung sa sarili niyang area o sa sarili niyang lugar. Kasi dito sa ating bansa, ang batas ho dito mga kababayan, ang hukuman, mga pulis, sundalo, kayang-kayang paglaruan, kayang-kayang bayaran po ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya useless po, talagang hindi po siya mapapanagot. Kasi sa pamamagitan po ng kanilang trilyones, sa pamamagitan po kanilang pera na ninakaw lang din naman sa taong bayan, nagagawan po nila ng manipulasyon ang lahat-lahat. So dito mga minamahal ko mga kababayan, ito na yung nakikita ko. Kapag si Sara si Bato ay dinampot na rin ng Interpol sa pamamagitan ng utos po ng ICC, no? Ay sigurado po ako mga minamahal ko mga kababayan na ganoon din. Walang kahit sino ang pwedeng magmanipula. Kahit sino pang pinakamagaling na abogado nila, kahit magbayad pa sila ng trilyon-trilyon, walang kahit sino ang makakapagpanipula o magmamanipula sa kanila para lumabas sila o para mapaglaruan nila ang batas. So dito kabado na po si Sara, sigurado ako.
At para sa mga DDS, gusto ko sabihin sa inyo, wag po si Torre, wag po si PBBM wag kayong magalit sa kanila. Kasi unang-una, hindi po si PBBM, hindi rin si Torre ang talagang nagpahuli. Ang nagpahuli po talaga kay Rodrigo Roa Duterte, si Sara, na ginamit na instrumento yung kanyang ama para lamang makuha niya yung simpatya ng taong bayan, para makuha niya yung kapangyarihan ni PBBM. Kaya kung sino man po dapat sisihin dito, kasi unang-una tulad ng sinabi ko, alam na po ni Sara, ni Paulo Duterte na magkakapatid na ito, na kukunin po talaga si Duterte dahil may warrant na. Kung ikaw wala kang masamang motibo o hindi sariling kapakanan mong iniisip mo, pwede naman pumunta doon sa Hong Kong si Sara lang at saka si La Robin Padilla, pati sila Bato. Bakit sinadya nila na isama pa si Rodrigo Roa Duterte sa edad niya na yan? Sige nga, para pagbalik nila ang mapagbibintangan, kasi nandyan na yung Interpol nandyan na Hindi na pwedeng sabihin ng ating gobyerno, wala si Duterte, hindi namin makita, hindi namin mahagilap. Nagpaalam na nga Hayagan na nga nagsabi, nasa Hong Kong Sinabi pa nga niya doon. So sabihin, nakahanda ng Interpol dito sa ating bansa. Kaya doon pa lang sa aeroplano, hinuli na siya. 'Di ba? At kung talagang ayaw ni Sara na mahuli tatay niya, ayaw ni Paulo Duterte, ni Bato na mahuli si Digongyo, marami. 'Di ba? Marami pwede nilang padiretsuhin sa China para maprotektahan siya. Pero bakit sinadya nila? Bakit alam nilang nakanganga na yung buhaya o yung pating para kainin si Rodrigo Roa Duterte? Bakit sinadya nilang ipain o ipakain? Kasi nga, tulad ng sinabi ko, para maintindihan ng mga DDS, para po maprotektahan si Sara Duterte. Ginamit nilang pain si Duterte para lang po makuha niya o mailihis ang isyu tungkol sa kanyang katiwalian sa DepEd maging sa OBP. So yun po yung sinasabi natin dito, mga minamahal ko mga kababayan, para lamang po maintindihan ninyo, no? Kasi naloloko po kayo ng husto ng mga Duterte. Naloloko kayo ng mga anak ni Rodrigo Roa Duterte. Wala pong ibang dapat sisihin dito. Ngayon, nagkukunwari pa itong si Sara Duterte tsaka si Paulo Duterte, galit-galitan, para syempre hindi malaman kung sino ba talaga ang dahilan kung bakit na. Isipin nyo alam nga nila ang lakas nilang gumawa ng kalokohan, ang lakas nilang manloko, ang lakas nilang magsinungaling. Si Duterte, bakit hindi nila nagawa ng paraan? 'Di ba? Una alam na ni Duterte, sinabi pa nga ni Duterte, huhulihin na ako. Yun naman pala kung concern si Sara, kung concern si bakit sila Bato, sila Robin, kung concern sila at wala silang plano na gamitin si Rodrigo Roa Duterte para makuha lang nila yung simpatya ng taong bayan, lalo na't paangat na yung eleksyon. 'Di ba? Kung wala silang motibong ganun, na gamitin si Rodrigo Roa Duterte para lang manalo yung Duterte. 'Di ba? Hindi sana pinapunta na lang total nandito na rin tayo sa Hong Kong, dito na tayo sa China. Total magkaibigan sila ni Xi Jinping Kayang-kayang protektahan ni Xi Jinping 'yan. Isipin niyo mga DDS, mag-isip daw kayo. 'Di ba? Niluluto kayo sa sariling mantika ninyo ni Sara Duterte at ng magkakapatid na ito. Yan ang katotohanan. Kaya kung sino man ang dapat batikusin ninyo, kung sino man ang dapat sisihin ninyo sa nangyayari ngayon kay Rodrigo Roa Duterte na naghihirap doon sa ICC, si Sara at si Puloy, yung magkakapatid na yan, kung saan ginamit na instrumento yung kanilang ama para lamang sa sarili nilang interes. Yan ang katotohanan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inabayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inabayan. Maraming salamat po.